Sa probinsya ng Bohol, may isang kwento na hindi mamatay-matay. Kwento ito ng kapitbahay naming matanda, Ate Marge. Mahilig ito na pag-ipon-ipunin ang mga bata at magkikwento. Ako ang pinakamatanda sa mga batang nakaharap sa kanya na nakikinig sa kanyang mga kwento. Matanda na si Lola Silva, pero mapapansin mong ang buhok nito ay mahabang mahaba at kumikinang pa rin. Maging ang mga ngipin nito ay walang bawas at nakakakita ito kahit walang salamin. May bundok daw sa Tagbilaran na may bantay talaga. Sa bundok ng Tagbilaran ay may isang babae na nakatira. Alicia ang pangalan. Si Alicia ay may maliit na kubo sa gitna ng bundok. Pinag-uusapan ito ng mga tao na kung hindi aswang ay isang engkanto. Hindi kasi ito bumababa sa bayan para bumili ng pagkain. May nakakakita din dito na blue ang mga mata nito at humahaba ang matutulis nitong dila. May nakapagsabi din na humahaba ang kamay nito. Kita daw nila at araw ng oras na mga iyon. Isang araw, si Ramil ay naligaw sa nasabing bundok. Papunta ito sa baba at inutusan ng ate nito na bumili ng bigas at nagsawa na daw sila sa mais. Sa kagustuhang mapabilis ay dumaan ito sa daan na sa tingin niya ay mapapabilis siya. Hanggang sa naligaw ito, nakita ni Ramil ang kubo. Sa halip na iwasan ay lalo itong lumapit sa kubo para magtanong ng tamang daanan. Nagtao po ito, walang sumasagot. Pasilip-silip siya sa mga awang ng bahay. Naramdaman siyang kumalabit sa kanya. Paglingon niya ay may nakita siyang babae, maganda, pero napakalayo pa nito sa kanya. Nagtaka siya kung paano siya nito nakalabit. Pagkisap ng kanyang mga mata ay nasa harapan na niya ito. Napakabilis. Anak, ang tawag sa kanya ni Alicia. Tinanong siya nito kung ano ang sadya. Sinabi naman ni Ramil na naliligaw siya. Gusto niyang bumaba sa nayon para bumili ng bigas, utos ng ate niya. Ngumiti si Alicia. Naramdaman niya na totoo ang sinasabi ni Ramil. Inosente ito. Pinapasok niya ito sa kubo at binigyan ng tubig. Sinabi ni Alicia na pagpahinga muna at mamaya ay ituro niya ang tamang daan. Umupo naman si Ramil. Hinainan siya ni Alicia ng pagkain at kumain naman ito. Nagpaalam si Alicia kay Ramil na may pupuntahan lang. Tumango naman si Ramil. Pero sinundan niya ito ng tingin at kitang-kita ng mga mata niya na inabot ni Alicia ang mga ibon na nalambat sa dulo ng kahoy. Ni hindi ito umakyat. Baka namalikmata lang siya. Nakita niyang umunat ang mga kamay nito. Kinurot pa nga niya ang kanyang balat. Tumayo lang si Alicia nang biglang nawala ito sa harapan niya at nakita niyang nasa gitna na ito ng gubat. Hindi niya nakitang naglakad pero may mga paa din. Normal naman ito. Kinabahan siya pero wala siyang magawa. Hindi niya alam ang tamang direksyon patuloy sa bayan o maging pauwi sa kanila. Nakatulog siya, nagising siya nang may maramdaman siyang kapa sa kanyang mga kamay. Nakangiting si Alicia ang kanyang nagisnan. Ngumiti na din ito sa kanya. Nag-uusap sila nang tumayo si Alicia at tumulis ang mga tingin nito. May naririnig kasi silang mga boses na parang palapit sa kubo. Maya-maya lang ay 4 na kalalakihan ang may dalang mga baril ang papalapit sa kanila. Sumisigaw ang isa dito na ituro na daw kung nasaan ang kayamanan na binabantayan ni Alicia. Naguguluhan si Ramil sa naririnig. Matapang ang mga mata ni Alicia. Sinabi nito sa 4 na lalaki na sumunod sa kanya at kanyang ituturo. Nakasunod naman ang 4. Ang hindi alam ni Alicia ay nakasunod din si Ramil. At kitang-kita ni Ramil nang humaba ang mga kuko ni Alicia at parang mga blade na humiwa ito sa 4 na mga lalaki. Ang ipinagtataka naman ni Ramil, ang katawan ng 4 ay kusang lumulubog sa ilalim ng lupa hanggang sa nawala ang mga ito. Nilingon ni Alicia si Ramil. Galit na galit ang mga tingin nito. Tinatong nito si Ramil kung gusto nito ng kayamanan. Umiling si Ramil. Sinabi niyang gusto niya lang makauwi na sa ate niya at baka hinahanap na siya nito.
Naisip ni Ramil na aswang si Alicia. Sumagot si Alicia na hindi siya aswang. Nagulat si Ramil at nahulaan ang nasa isip niya. Sinabihan siya nito na bumalik na sa kubo. Naglakad pabalik si Ramil para lang magulat na nasa kubo na si Alicia naghihintay sa kanya. Inabutan ulit ito ng tubig si Ramil. Pinaupo siya na Alicia sa tabi nito. Sinabi niya kay Ramil na walang nakakarating doon na nakakaalis ng buhay dahil siya daw ang naatasang magbantay sa lagusan. Kumunot naman ang noo ni Ramil. Hinawakan ni Alicia ang kamay ni Ramil at pumasok sa loob ng kubo. Nagulat si Ramil at marami pala sila Alicia na nakatira doon. Halos lahat ay magkakamukha. Ngayon lang din napansin ni Ramil na matulis ang tainga ni Alicia. Maraming mga bata ang naglalaro at naghahalakhakan. Puro bata ang kasama ni Alicia. Nang nilingon niya si Alicia ay lumuha ito. Ang batang iyon daw ay ang kanyang nailigtas mula sa mga taong sumira ng kalikasan nang dahil lang sa kayamanan. Ang batang iyon ang susunod sa yapak ni Alicia. Patango-tango lang si Ramil. Sinabihan niya si Ramil na umuwi na at ikalat sa mga tao na may iba pang nakatira sa mundo na ang tanging ipinaglalaban ay proteksyonan ang kanilang tahanan. Papatay sila kung kinakailangan. Tumango ulit si Ramil. Hinawakan ulit ito ni Alicia sa mga kamay. Yun lang ang bukod tanging naalala ni Ramil. Namalayan lamang nito na nasa likod na siya ng bahay nila. Pero laking gulat niya nang isang may edad na babae ang tumawag sa kanyang pangalan. Umiiyak. Sinabi nitong bakit hindi ito bumalik mula nang inutusan niya itong bumili ng bigas sa bayan. Niyakap nito si Ramil. Umiiyak at sinabing 8 taon ang nakaraan. Kung ganon, ate niya ang yumayakap sa kanya at 8 taon na ang nakaraan. Kiramdam niya ay oras lang ang inilagi niya kasama si Alicia. Ate Marge, seryosong-seryoso ako sa pakikinig ng kwento ni Lola Silva. Nang matapos ang kwento ay tumayo si Lola Silva at may nilapitan itong lalaki na kanina pa nakatayo na parang hinihintay siya na matapos ang kwento. Magkaakbay silang umalis. Hinding-hindi ako pwedeng magkamali. Narinig kong sinabi ng lalaki na, Alicia, paulit-ulit na yung kwento mo sa mga bata. Hindi ka ba nagsasawa? Ramil, hayaan mo na ako. Gusto kong marinig ng mga bata ang kwentong ito para ingatan nila ang kabundukan dahil iyon ang tunay na kayamanan. Sa mga narinig ko, Ate Marge, ay tama ang aking haka-haka na si Lola Silva ay si Alicia at si Ramil na nasa kwento ay ito yung kasama niya ngayon. Magkasama silang dalawa. Tawagin niyo na lang akong Alison, Ate Marge. Nasa Manila na ako ipinanganak at lumaki. Minsan-minsan ko lang nakikita ang aking lola. Ni minsan ay hindi ito pumunta sa Manila. Tanging kami lang ni Mama at Papa ang dumadalaw sa kanya sa liblib na lugar ng Palawan. Tawagin natin si Lola na Claring, hindi tunay na pangalan. Si Lola Claring ay nasa 74 years old na ito sa ngayon. Kakagraduate ko lang ng college at naghahanap ng trabaho. Nang makatanggap ng tawag, si Mama mula sa kapitbahay ni Lola Claring sa Palawan. Nasa hospital ito at walang nag-aasikaso. Pinakiusapan ako ni Mama at Papa na puntahan mo na ito at bantayan habang naghahanap sila ng makasama nito at mag-aalaga. Hindi naman ako umayaw, Ate Marge. Unang-una, gusto ko din naman magpahinga muna bago magtrabaho. Maaga pa ay nag-flight na ako papuntang Palawan. Nagtaksi na ako diretso sa hospital at nandoon naman si Lola. Nadatnan ko itong nakahiga sa hospital bed. Nagtaka ako, Ate Marge, kasi napakabata ng mukha nito. Parang hindi naman ito tumanda at ang buhok ay blondie na. Paglapit ko sa kanya ay tinawag niya akong anak. Nagpasalamat ito at dumating ako. Sinabi niyang pasensya na daw ako at alagain na siya. Nakalimang araw kami sa hospital bago umuwi sa bahay ni Lola. Pagbaba namin ng taxi ay puro ngiyaw ng pusa
Ang aking narinig, tinanong ko si Lola kung may alaga itong pusa. Ngumiti ito at tumango. Sinabi nitong may sariling itong mga kwarto at huwag daw akong mag-alala at siya na daw ang bahala sa mga pusa. Hindi daw niya ito iaasa sa akin. Pagpasok namin ng pintuan ay wala nga akong nakitang pusa. Napakalat-kalat sa loob ng bahay. Nagtaka naman ako dahil may nadagdag na kwarto. Dati kasi ay sa itaas lang lahat ang kwarto ng bahay ni Lola. Ngayon ay may isa nang nasa ibaba. Tinuro ko ang kwarto kay Lola. Sinabi niyang diyan nakakulong ang mga pusa. Biniro ko naman si Lola na pusa lang kung bakit bakal pa ang pintuan nito at napakaliit ng mga bintana. Tumalim ang mga tingin sa akin ni Lola Claring. Sinabi nitong sundin lang ang sasabihin niya para hindi na kami magkaproblema. Nagulat ako. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Mama at Papa. Sinabi kong may pagkakaiba kay Lola Claring. Binaliwala naman ito ni Mama. Sinabing tumanda na daw kasi ito. Pagtiyagaan ko na lang at naghahanap naman na sila ng magbabantay. Kinabukasan ay pumunta akong palengke. Natandaan ko pa naman kung nasaan iyon at sa tuwing magbakasyon kami ni Mama noon ay madalas niya akong isama. Nagtanong ako ng saging kung magkano at dahil bago ang mukha ko sa kanila, tilanong nila ako kung taga saan. Sinabi kong lola ko si Lola Claring at sa kanya ako nakatira. Nagtinginan ang mga nagtitinda. Kinuha ko ang saging at binayaran. Tumalikod ako, binagalan ko ang paglakad. Narinig ko ang sinabi ng tendera sa isa ding tendera. Naapo daw pala ako ng aswang. Medyo kinabahan ako. Si Lola Claring ay aswang? Umuwi ako sa bahay. Pagkalapit ko sa pintuan ay tinawag ko si Lola Claring. Walang sumasagot. Nang biglang narinig ko ang isang iyaw ng pusa na para itong nasasaktan at bigla ding tumigil. Maya-maya ay lumabas si Lola Claring. May dugo ang mga kamay nito. Nauna na siyang nagpaliwanag na may sugat ang isang pusa at ito ay kanyang ginagamot. Hindi ako naniniwala, lalo na at may narinig ako sa palengke, kani-kanina lang. Kinagabihan, tinawagan ko si Mama. Sinabi ko ang tungkol sa palengke. Hindi kumibo si Mama Ate Marge. Matagal ito bago nagsalita. Sinabi nitong huwag paniwalaan ang mga kwento lang. Kinabukasan, habang nagkakape, ay dumating si Lola Claring. May dala-dala itong 2 pusa na maliliit. Galing na pala ito sa labas. Sinabi kong mahilig pala ito sa pusa. Tumango naman siya. Lumabas ako at naglakad-lakad din. Pinagtitinginan ako ng mga tao. May narinig akong tinawag akong aswang. Sa galit ko ay hinabol ko ito at tinanong bakit niya ako tinawag na aswang. Pasigaw nitong sinabi na aswang daw kasi ang lola ko. Kaya aswang din daw ako. Naguluhan na ako. Sinigawan ko din siya. Bakit? May namatay na ba dito sa inyo? Kinain ng aswang para sabihing aswang ang lola ko? Nagulat ako sa sinabi niya, Ate Marge. Sinabi nitong wala, pero ang pusa ay mauubos na at ginawa nitong pagkain. Binitawan ko ang bata at umuwi ako sa bahay ni Lola Claring. May galit akong nararamdaman. Pagdating ko sa bahay ay wala ito doon. Narinig kong parang nagkakagulo ang mga pusa. Sarado ang pinto nito. Kumuha ako ng upuan at ubod lakas ko itong binato sa pintuan. Huling-huli ko si Lola Claring na sinisip-sip ang biyak na pusa. Halos himurin nito lahat ng dugo sa ugat ng pusa. Natulala ako. Sinigawan ako ni Lola Claring na isara ang pinto. Isinara ko ito. Tumakbo ako sa kwarto ko at tinawagan ko si Mama. Sinabi ko dito ang lahat-lahat. Nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ko. Si Lola Claring galit na galit. Pinababa niya ang cellphone ko. Kausap ko si Mama, binaba ko ito. Ano man ang mangyari ay maririnig ni Mama lahat. Lumapit sa akin si Lola Claring at tinawag akong anak. Kalimutan ko daw ang nangyari at hindi daw siya aswang. Ang dugo daw ng hayop ang nakakatulong sa kanya para maging bata. Habang nagpapaliwanag si Lola Claring, ay may nakita akong anino sa likod nito.
At nang titigan ko ay nagkaroon ito ng muka. Ito yung lulaklaring kong tunay. Ito yung lulaklaring kong nakita noon. Walang nabago sa mukha nito. Lumabas sa bunganga ko ang pangalang lulaklaring. Tinuro ko ang likuran nito. Inilipat ko ang tingin sa kanya at sinigawan ko siya. Hindi siya si Lola Claring. Nanlisik ang mga mata nito. Tumakbo ako palabas ng ubod bilis. Pumunta ako sa police station. Tinawagan ko si Mama at si Papa. Pagsagot niya sa telepono ay sinabi nitong huwag akong umalis sa police station at padating na sila. Dumating sila Mama at Papa kinahapunan. May kasama kaming pulis na bumalik sa bahay ni Lola Claring. Ngunit wala na ito doon. Walang tao. Pumasok kami sa loob, napasigaw ang pulis nang makapasok ito sa kulungan ng mga pusa. Tumakbo kami, papalapit doon at nagulat kami at may dalawang freezer sa loob. Napakaraming pusa. Ang nakakagulat sa lahat, nadadaganan ng mga pusang tumigas na sa yelo ang katawan ng tunay kong Lola Claring. Saka ko palang nalaman na si Lola Claring ay may kambal na naglayas dahil ayaw nito sa kahirapan ng mga magulang. Ambisyosa daw kasi ito, puro paganda lang ang alam. Kumalat sa bayan nila Mama ang nangyari. Marami ang naawa kay Lola Claring sa sinapit nito. Pero sa ngayon ay nailibing na ito sa magandang libingan. Sa ngayon Ate Marge ay patuloy na hinahanting ng mga pulis si Paning, ang kakambal ni Lola Claring.